I am never gonna trust BPI ever again. Okay, story time. So this started on December 4 last year. Last month lang. I was in Germany that time. So mga around 6 a.m. Nagising ako kasi nag-ring yung phone ko. Kasi naka-receive ako ng message. Nang chinek ko, nakita ko from BPI. Pagbukas ko, nakalagay OTP. Tapos yung transactions Agoda. So sabi ko, ano to? So ginawa ko, inopen ko agad yung BPI na online banking ko. Pagkita ko, meron na akong 2 transactions. Bukod pa dun sa 18,000 pesos na OTP na na-receive ko. Meron na akong naunang 2 transactions with Agoda na walang OTP. Transactions na nakita ko. Tapos ito yung na-receive kong message from BPI. Nakikita nyo, 18,563. So, 3 different transactions siya. Pero isang transaction lang yung naka-receive ako ng OTP. Pero yung 2 transactions na nag-push through, walang OTP. So, syempre tumawag agad ako sa BPI. Ang mahal nun, kasi international calls. Ang tagal pa nilang sumagot. So, within mga 1 hour, 30 minutes, na-report ko agad siya. Sinabi ko, meron ako ng authorized transaction. Sabi nila sa akin, okay po ma'am, with 10 banking days, mababalik po namin, marireverse po namin sa'yo yung pera. So, sabi ko, okay. So, fast forward, 10 banking days na, tumawag ako sa kanila. Kasi walang nag-update sa akin eh. Sabi nila sa akin, ma'am, upon checking po, sabi po sa amin nung yung mga nag-imbestiga, nag-subscribe daw po ba kayo sa sa app na Movie? Sabi ko, oo, nag-subscribe ako. So, anong kinalaman nun? Sabi nila, baka yun ma'am, dahil doon. Sabi ko, anong dahil doon? Yung Movie, it's like Netflix. So, if you're wondering what Movie is, ito siya. Ayan siya. Para siyang Netflix. Anong kinalaman ng Movie sa Agoda? Tapos tinanong nila ako, wala ka ho pinagbigyan ng card nyo? Wala ho kayong pinagsabihan kung ano yung CVV nyo? Sabi ko, wala. Kasi that time, I was sleeping. Yung card ko, nasa wallet ko lang. Actually, chinek ko pa nga yung wallet ko kung nandun yung card ko eh. Dinouble check ko, sabi ko, baka nawala yung wallet ko, kaya ganun. Pag-check ko, nandun naman yung card ko. Tapos nun, sabi nila sa akin, okay ma'am, bibigay po namin sa'yo yung number ng main branch mo. Tapos sila po yung tutulong sa'yo. Sabi ko, okay, sige, akin na yung number, tatawagan ko agad yan. So, tinawagan ko yung main branch ko. Sinabi ko yung concern ko. Naglapag ako sa kanila ng timeline, ganun. Tapos sabi ko sa kanila, plus, meron ako na-receive na OTP. So, sabi nila sa akin, okay ma'am, send mo sa amin yung yung na-receive mong message na may OTP, yung 18,000 pesos. Tapos, i-open po namin ulit yung case. So, in-open nila ulit yung case. Sabi nila, 10 banking days. Umabot na ng January. Mga siguro second week, first week of January, tumawag ako sa kanila for an update. Sabi ko, hi, gusto ko lang makahingi ng update regarding dun sa concern ko. Sabi sa akin ng lalaki, ay, si Miss Mizusi ba to? Sabi ko, yes, this is her. This is she. Sabi niya sa akin, ma'am, actually, sabi po sa amin ng ng mga nag-investigate ng customer service chuchu ng BPI. Sa January 15 daw po, yung maximum na update na mabibigay nila. So, lumipas na yung January 15, January 16, tumawag ulit ako sa BPI. Sabi ko, hi, gusto ko makahingi ng update regarding sa concern ko na unauthorized transaction. This time, babae yung sumagot. Sabi, ma'am, what's your name po? Hindi niya sa akin. Mabait naman yung babae. Tapos, inassist niya ako. Medyo naghintay lang ako ng matagal. After nun, sabi niya sa akin, ma'am, upon checking po, close na po, matagal na po yung account nyo. Sabi ko, So, nagsinungaling sa akin yung lalaking kausap ko nun from BPI. Tapos sabi niya, ma'am, hindi ko alam kung sino yung kausap niyo nun kasi 3 lang po kami naghahawak ng phone. So sabi ko, lalaki yung kausap ko nun. Tapos alam niya yung pangalan ko kasi as soon as I answered the phone, as soon as sinabi ko unauthorized transaction, sinabi niya agad sa akin, tinanong niya agad ako kung si Miss Mizusi ba to. Tapos sabi ko, so hindi na mababalik yung pera ko. Sabi sa akin ng babae, ganun na nga. Parang ganun na nga, ma'am. Sabi ko, oh my God, nakakaloka. Tapos paulit-ulit nila akong ginagaslight, nakasalanan ko daw. Kasi hindi naman daw magpo-push through yung transaction kung walang CVV at saka card details ko. Sabi ko sa kanila, mali. Kasi I've been transacting with BPI. I've been using my card with buying plane tickets, with booking through Airbnb or with any other hotels. Every time na gagamitin ko yung yung BPI card ko, lagi yan, lalagay mo yung card number mo, 'di ba? CVV, tas yung date kung kailan mag-expire yung card mo. After nun, before mag-push through yung transaction, pag pinress mo yung proceed, magre-redirect siya sa website ng BPI, tas hihingan ka nila ng OTP. Lagi yan, hihingan ka ng OTP. Sinabi ko sa kanila yan. Hindi nila ako mabigyan ng sagot. As in, hindi nila ako mabigyan ng sagot. Parang, check po namin ha. Parang puro ganun. So, I was losing my patience na kasi ang laki ng pera. Money na yon, nakaalat sana yun, pangbayad ng tuition fee ng mga bata.
Tapos syempre hindi ko naman siya report sa Agoda kasi wala naman akong booking reference number. At saka kasi alam mo yung nakakainis sa history ng online banking ng BPI, may kita mo may transaction. Katulad nun, kanina pinakita ko Agoda. Pero walang kahit ano, ayan lang. Walang booking reference number. Pag pinindot mo yun, hindi mo siya mapipindot. Ganyan na siya, as is. Chinek ko Agoda ko, tingnan mo. Wala. Last booking ko with Agoda was Sunday, July 21. Sabi ko, halatang hindi nila in-investigate further. Halatang hindi sila nag-dig through talaga. Halatang hindi sila alam mo yung nagtawag, hindi nila tinawagan yung hotel kung saan nag-push through yung transaction. Hindi nila chinek kung totoo ba yung pangalan na ginamit dun sa booking, kung same ba yung pangalan na ginamit sa booking at saka yung pangalan sa card ko. Wala, ang sinabi lang nila sa akin, ako lang daw makakaalam ng CVV ko. Totoo, ako lang yung makakaalam ng CVV ko. So, paano nangyari to? Hindi ko naman pinahiram yung card ko. Hindi ko naman nawala yung card ko. Hindi ko naman binigay yung card ko kahit kanino. Ako lang may gamit yan lagi. Paano nag-leak yung card information ko? Sabi pa nila sa akin, auto-debit daw yun sa Agoda. Auto-debit ng ano? Kanina may monthly payment ako sa Agoda. May subscription ako sa Agoda. Wala namang ganun. Gaslight ka nila ng iga-gaslight hanggat sa isipin mo na parang kasalanan ko ba talaga? Eh sabi ko hindi ko kasalanan yan. Tapos sa Google ako, pagkita ko online sa Reddit, ang daming tao na same yung case sa akin. Tapos pare-parehas din through booking.com or Agoda. Tapos pare-parehas kami ng bangko. Guess what? BPI! That's why I'm never gonna have any transactions with BPI ever again. I'm never gonna use BPI ever again kasi walang kwenta yung security nila. Tapos pag may unauthorized transaction, ikaw po yung i-gaslight nila. Kaya nilipat ko lahat ng pera ko sa Maya Bank kasi nagulat ako. Yung Maya Bank, meron silang interest. Tapos kapag mas malaki yung dinedeposit mo na pera, meron silang parang mga 10% interest. Araw-araw nadadagdagan ako ng 10 pesos sa bangko. Ang galing. Like sa BPI, doon lang yung pera ko nababawasan pa. Tapos imagine, nasa ibang bansa ako, pinablock ko yung card ko. Wala akong magamit. Sobrang hassle. Imagine mo kung yung taong may-ari ng account na may unauthorized transaction, ay lang yung pera niya. Tapos naubos pa. Diba? Nakakaloka. Ang OTP, tignan mo yung 18,500 na transaction, hindi nag-push through kasi may OTP, hindi ko binigay yung OTP. Pero yung 19,000 tsaka yung 1K na transaction, nag-push through kahit walang OTP. So ano na?